Sana tumayo. Tawagin po natin si Pastor Benji para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? No? Happy birthday po sa mga may birthday dyan. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Oh, how I love Jesus. Do you love Jesus? Amen. Awitan po natin the first verse. Ready now, sing. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Come on! Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me what my Father's had in store for every day. And though I tread a darksome path, yet sun shines all the way. Come on! Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Last verse. It tells of one whose loving heart can fill my deepest woe, who in its sorrow bears a part that none can bear below. Come on! Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first, chorus again. Oh, how I love Jesus. 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 Because He first loved me. Amen. Keep on. I just keep trusting my Lord. Amen. On the first verse, sing, I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song to the storm cloud darling the sky or the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Minsan tayo po ay nabibigo sa buhay. Tama? Meron tayong pinagkakatiwalaang minsan at inaasahan na kung saan akala natin yun na yun at sa oras na yun ay mangyayari yung gusto natin. Pero hindi pala. Dahil iba ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang tiwala natin sa tao, sabi nga, wag 100%. Sa Diyos lamang binibigay ang 100% na tiwala. Amen? I just keep trusting my Lord. Second verse. I just keep trusting my Lord on the narrow way.
I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful guide, amen. Such a faithful guide. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. When we walk with the Lord and the light of His world, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Second verse. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but His lesson, trust and obey. Amen. Sing on. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Last verse. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says, amen. Where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Isa pang awitin po natin. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen? Obedience. Amen. Awitin po natin. Obedience. Yan. Amen. Samahan niyo po ako. Awitin po natin. Sing. Obedience is the very best way to show that you believe. Knowing exactly what the Lord commands, doing it happily. Come on.
actions is the key. Amen. To show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Let's spell A-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best, sweetly submitting to authority, leaving to God the rest, walking in the light, keeping our to the right on the narrow way. If we believe the word we receive, we always will obey. Amen. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. To show that you believe. To show that you believe. Amen. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkakatipon ngayon, Panginoon. Marami pong simbahan ngayon sa panahon ng pandemya ang walang ganitong kalayaan upang magtipon at paglingkuran ka, Panginoon. Salamat po sa inyo pong paggagabay sa amin at sa patuloy niyong pagmamahal, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, Panginoon, at walang katumbas na awa, Panginoon. Salamat po sa lahat. Ingatan niyo ho ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Kayo po mag-ingat sa kanila. Makarating ho sila ng ligtas, Panginoon. At ganun din po, pagpalain niyo rin po ang aming pong tagapagsalita. Kayo po ang maggabay sa Kanya. Magbigay sa Kanya ng katalinuhan, Panginoon, at maggabay sa bawat salita na Kanyang sasambitin, Panginoon. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at ating pong basahin ang Hosea chapter 7 verses 1 to 16 at chapter 8 verses 1 to 14. Salitan po tayo at sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1, Nang aking pagagalingin ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay lumitaw at ang kasamaan ng Samaria sapagkat sila'y nagsinungaling at ang magnanakaw ay pumapasok at ang pulutong ng mga tulisan ay nananamsam sa labas. At hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalala ang lahat nilang kasamaan. Ngayoy kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila'y nangasa harap Prinsipe, silang lahat ay mga ngalunya. Sila'y parang hurnong iniinit ng titinapay, nagniningas na parang liyab na apoy. silang lahat ay nang-iinit na parang hurno at nilalamon ang kanilang mga hukom. Lahat nilang hari ay nangabuwal, wala sa kanila na tumawag sa akin. Ang Ephraim nakikisalamuha sa mga bayan. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binalik. Nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kaniyang yaman at hindi niya nalalaman. Oo, mga uban ay nasasabog. Pagka sila ay magsisiyaon, ay aking inaladlad ang aking lambat sa kanila. Akin silang ibabagsak na parang mga ibon sa himpapawid. Aking parurusahan sila gaya ng naririnig sa kanilang kapisanan. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilaya sa akin, kagiba ay sumaka nila, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin, bagaman sila'y aking tinubos, gayon may nangagsalita ng kasinungalingan sila laban sa akin. At sila'y hindi nangagsidaing sa akin ng kanilang puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan, sila'y nagtabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging kakutyaan sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ilagay mo ang pakakak sa iyong bibig, gaya ng isang
agila, dumarating siya laban sa bahay ng Panginoon, sapagkat kanilang sinuway ang aking tipan at nagsisalangsang laban sa aking kautusan. Sila'y magsisidaing sa akin, Diyos ko, kaming Israel ay nanggagakaila sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Sila'y nangaglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y nangaglagay ng mga prinsipe at hindi ko nalalaman sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsisigawa sila ng Diyos-Diyosan upang sila ay mangaghiwalay. Kaniyang inihiwalay ang iyong guya o Samaria, ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila, hanggang kailan sila ay magiging mga musmos. Sapagkat mula sa Israel nanggagaling ito, ito'y ginawa ng manggagawa at ito'y hindi Diyos. Oo, ang guya ng Samaria ay magkakaputol-putol. Sapagkat sila'y nangagsasabog ng hangin at sila'y magsisiani ng ipo-ipo, siya'y walang nakatayong trigo, ang uhay ay hindi maglalaman ng harina, at kung maglaman ay lalamunin ng mga taga-ibang lupa. Ang Israel ay nilamon, ngayoy nasa gitna siya ng mga bansa na parang sisidlang hindi kinakulugdan. Sapagkat sila'y nagsiahon sa Assyria na parang isang mailap na asno na nag-iisa, ang Ephraim ay umupa ng mga mangingibig. Oo, bagaman sila'y umuupa sa gitna ng mga bansa, akin nga silang pinipisanin ngayon at sila'y mga titigil na kaunting panahon ng pagpapahid ng langis sa hari at mga prinsipe. Sapagkat ang Ephraim ay nagparami ng mga dambana upang magkasala, ang mga dambana ay naging sa kaniyang ipagkakasala. Sinulat ko, Sila ay mga babalik sa Ehipto. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. sapagkat nilimot ng Israel ang mailalang sa kanya at nagtayo ng mga palasyo at nagparami ng Huda ng mga bayang nakukutaan, ngunit magsusugo ako ng apoy sa kanyang mga bayan at susupukin ang mga kuta niyaon. Sometimes I live my life just as you plan. Other times I struggle to obey your command. Choices I make each day determine if I obey and follow you. Trusting you, guide me, I pray. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own
praising you, Lord Jesus, for your love and reserve. Guide me to do your will, to reach those in darkness still. Your shining light, burning bright, Lord, I'm fulfilled. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you. Lord, keep my focus on you. Help me to trust in you, to live my life to honor you. Lord, keep my focus on you. Amen. Tayo po ay handa natin ang ating puso't isipan para po sa salita ng Diyos. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po magbigay galang sa salita ng Diyos. At ating pong tawagin ang ating pong tagapagsalita, si Brother Bonnie Lopez. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po, ayoko pong magmask. Hindi natatakot ako sa COVID. Nahirapan po ako magsalita. Saka parang nasasakal yung oxygen na pumapasok sa lungs ko. Kasi alam nyo naman, ang ini-exhale po natin ay CO2, carbon dioxide, which is lason po yun na kailangan ng halaman. Ang ini-inhale po naman natin ay oxygen, yung pinoproduce ng halaman. Kaya magtanim kayo ng maraming halaman po sa bahay nyo. Dahil magpo-produce po ng maraming oxygen na kailangan po ng ating katawan. Tama-tama, dyan po topic natin. Okay? Sige. Abiding in Christ. Okay? Sige, basahin na po natin, okay? Sa John 15:4-5, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po lumalapit po kami sa iyo sa araw na ito ng aming prayer meeting. Una sa lahat, Lord, nagpapalinis kami. Anumang kasalanan, anumang kamalian ang makikita mo sa aming pusong ito na nagawa po namin aging sa iyong katuruan, aging sa iyong kagustuhan, Lord, pakalinisin mo po kami upang maging karapat-dapat po sa paglapit sa iyo sa prayer meeting na ito. Ganun din po ang pag-aaralan po namin, Lord. Ikaw po ang magbigay ng halaga, ikaw ang magbigay ng liwanag upang ang lahat ng ito ay aming sumiksik sa aming puso't isipan at amin pong maipamuhay. Ikaw po patuloy na gumabay po sa aming mga kapatiran na wala po sa aming piling ngayon, nasa bahay, nanonood. Sila Pastor Conway, Lord, ingatan mo po sila. 10 ng kanyang mahal sa buhay, na iniwan po dito at nakasama niya si Ma'am Donna doon at si Bernice at ang kanyang bagong asawa, Lord. Maraming salamat at patuloy mong pagpalain po ang buhay ni Pastor Conway upang patuloy na magamit sa iyong kaharian, patuloy na magamit lalo na po sa pagpapalawig ng iyong mga salita at pagliligtas ng mga kaluluwa. Ganun din po ang aming iglesia na kanya pong iniwan sa kamay ni Pastor Eloy, Pastor Benji. Patuloy po silang ingatan, Lord, at mightily gamitin mo po sila sa mga ministering
kanila pong ginagalawan. Ganun din po ang mga kapatiran, Lord. May mga hawak na ministry. Ingatan mo po sila sa kanilang paglabas-labas. Bible study, visitation, feeding ministry. Ganun din po ang soul winning. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magbigay ng kaluluwa na alam po namin na tanging ikaw lang po ang makapagliligtas sa mga kaluluwang kanila pong pupuntahan. Instrumento lang po kami, Lord, sa mga ganitong pagkakataon na kami ginagamit mo. Maraming salamat at ang lahat ito ay aming nilalapit at ipinapanalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Please be seated po. Abide in me and I in you. Yan po ang sabi po sa John 15. Inahalin tulad po tayo sa isang puno ng ubas. Na pag pinutol po tayo sa puno, yung sanga, magbubunga pa po ba yun? Hindi na. Maliban na lang sa mga bagong technology ngayon, yung sinasabing grafting, no? Igagraft yung isang sanga ng puno sa ibang puno para magpatuloy yung buhay. Pero dapat technically equipped yung gagawa noon. Dahil may mga hindi nagtatagumpay dahil may iba rin katangian ng halaman na kailangang mag-match. Pero bilang tagasunod po ng Panginoon, bilang Kristiyano, hindi po pwede sa atin yun na ililipat tayo sa ibang puno para mamunga. Kailangan sa Panginoon lang po tayo. Ilagay po natin sa Tagalog. Sige, next sis. Kayo'y manatili sa akin at ako ay sa inyo. Manatili po tayo. Huwag tayong umalis. Malago na ako. Kaya ko ng sarili ko. Sa mga anak natin ganyan, di ba? Pag may hanap buhay na may sariling kita na may kaya ng bumili ng kung ano nung gustuhin nila, nalilimutan na magulang kahit binata't dalaga pa. Di ba? Ay, may kita naman si nanay, may kita naman sarili si tatay. Hindi po natin mga anak na obligasyon sa magulang na sila po ay bigyan o tulungan. Konsiderasyon po natin yon. Dahil magbabalik at magsusukli rin po tayo sa kanila pag tayo na po ay may mga pamilya na. Yung ginawa sa atin ng ating mga magulang ay gagawin nyo rin po sa inyong mga magiging mga anak. Tandaan nyo po. Kaya tayo po ang kabilin-bilinan ng Panginoon po sa verse na yan, manatili po tayo sa Kanya. Dahil hindi po kailanman magbubunga ang sanga pag tinanggal mo sa puno. Naaalala ko yung bunga. Dati may sinisharean po ako sa trabaho ko, yung pinanggalingan ko isang malaking kumpanya. Sabi sa akin, Bonnie, hindi naman kailanman magbubunga ang mangga ng mansanas. Totoo, never. Hindi naman magbubunga ang mangga ng saging. Hindi talaga. Pero sinabi ko sa kanya, pero tandaan mo to. Ang mangga pwedeng magbunga ng matamis. Di po ba? Lalo na po ang manggang kalabaw, pitasin nyo ng hilaw. Super asim. Kung talagang naglilihi kayo at gusto nyo ng maasim at isasaws nyo po sa bagoong or sa alamang, pitasin nyo yung manggang kalabaw ng hilaw. Pero pag sinabing hinog sa puno, super tamis naman siya, ang manggang kalabaw. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo naman kailangang baguhin yung nature ng puno na mamunga ng saging o ng apple yung mangga. Pwede mo namang pitasin yung mangga ng matamis. Pwede ka namang maging matamis sa paningin ng Panginoon. Pwede ka namang maligtas. Pwede ka namang alisin mo yung kasalanan, iwasan mo yung kasalanan, alisin mo yung asim sa buhay mo para mamuhay ka ng matamis. Hindi lang sa Panginoon, pati sa kapwa mo, lalo na sa pamilya mo. Di po ba? How much more kung nagagamit ka pa ng Panginoon? How much more kung may mga ministry ka pang hawak? Di po ba? Kaya maging matamis tayo. Totoong hindi mamumunga kailanman ng mansanas ang mangga, pero mamumunga ang mangga ng matamis. Pakatandaan niyo po yan. Gaya ng sanga na hindi naman magbubunga sa kanyang sarili. Ganun din po tayo. Alis ka sa church. Saan ka pupunta? Babalik ka sa Ehipto? Babalik ka sa kasalanan? Babalikan mo yung dati mong buhay na makasalanan? Ano ibubunga mo?
Magbubunga ka ba ng maganda? Magbubunga ka ba ng matamis kung aalis ka sa simbahang ito? Kung aalis ka kung saan ka nagising, kung saan ka naligtas, kung saan ka natuto? Tandaan niyo po to. Wala akong nakitang miyembro ng iglesia na nagpalipat-lipat sa ibang iglesia dahil ang kanya pong dalang doktrina ay iba pala na lumago, na nagbunga. Ano ibubunga niya? Hatred, galit. Kada puntahan niyang simbahan, kada puntahan, nagagalit siya doon sa pastor dahil hindi niya kapareho ng doktrina. Di ba? Ayun ang pwedeng umalis dahil hindi siya pareho ng puno. Sangan siya ng ibang puno. Iba ang kanyang pananampalataya, iba ang kanyang doktrina. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, ang lino po na sinabi ng Panginoon, no? Maliban na kayo'y manatili. Kaya hindi po, wala po man lang sa isipan ng Panginoon na nang maligtas tayo ay bahala ka na. Kahit sinabi sa Bible, ang Panginoon ay namatay para sa makasalanan, o ligtas ka na. Na-save ka na, tumanggap ka na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po. Habang may buhay, habang buhay tayo, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kahit na sabihing iniligtas niya tayo sa impyerno, iniligtas na tayo sa dagat-dagatang apoy na yan, may everlasting life na tayo, tama na, wala na. Magtutulog na lang ako sa bahay. Di po. Marami pa pong dapat tayong gawain sa ikalulugod at ikalalawig ng doktrina at ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Tandaan niyo po, nasa pandemya tayo ngayon. Pero bakit nangyari? Bakit hinayaan ng Panginoon mangyari? Ang dami nagsusulpunan po ngayon sa social media na kung ano-ano, di po ba? Na nanunumbalik ang Panginoon, ang mga tao sa Panginoon, kung ano-ano. Mag-browse kayo, ang dami mga verses na lumalabas, na pero mag-iingat kayo, pinag-iingat ko kayo. Yan din ang sinabi ko kina Pastor Joel nung ako'y magsalita doon ng anniversary. Mag-ingat po kayo sa social media. Dahil hindi lahat yan parehan ng doktrina natin. Ano sabi sa Bible? Hindi po lahat ng tumatawag sa akin, Lord, 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 ay maliligtas. Di po ba? Kaya mag-iingat kasi like kayo ng like, share kayo ng link. Hindi nyo naman alam, nakita nyo lang ang pangalang Jesus Christ. Nakita nyo lang ang salvation. Nakita nyo lang ang Christians. Like kayo, share kayo. Kadoktrina mo ba yun? Pareho ba kayo ng pananampalataya about salvation? Hindi po. Kaya napakadelikado po ng social media. Mag-ingat po tayo. At sa tingin ko, dyan tayo binabanatan sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, may matang demonyo nakatingin sa atin. Nasa bahay nyo. Ano? Ayan, television. Yang television na yan, ginagamit ni Satan. Sinisingle out niya yung mga events, yung masasamang nangyayari sa mundo na tulad ng Mindanao. Ang sama ng pagdating natin sa Luzon, ang sama ng Mindanao, ang gulo ng Mindanao, may bombing, may patayan, may kidnapping, may abu sayyaf, may BFF, di ba? Nakarating ako ng Mindanao, hindi naman ganun lahat ng sulok. Na-single out ng tibing yan. Sumaksak sa isipan ng tao dito sa Luzon o sa ibang lugar na hindi taga Mindanao, na ang gulo ng Mindanao. Totoo po, ay di na ito naman sa atin, ganun din eh. Sabi nga ng ibang taga-ibang lugar, ay, ang dali pala ng buhay sa Maynila. Pumunta ka roon, talagang ang dali ng pera. Makatatlong bag ka lang, may 3 cellphone ka, may laman yung pitaka noon. Oh. Di po ba? Kaya, wag tayong, hindi ko naman sinasabing wag maniwala sa TV, pero wag nyo namang ibabad ang buong araw nyo, buong oras nyo sa TV, kape Facebook, Messenger, ano pa,
Yung mga social media na yan, huwag yun may kababad. Dahil may pamilya rin kayo, may mga anak kayo, may mga kaibigan kayo, una sa lahat may church kayo. Dahil kahit saan lugar, may gulo. Kahit saang lugar, may magnanakaw. Kahit saang lugar, may ahas. Social lang ang ahas ngayon wala lang sa gubat Urbanized na Andiyan katabi mo, biro mo sa loob ng church na wala yung 2 tablet. Sa loob ng church na wala yung power amplifier, saka yung power mixer, yung mic mixer natin. Nasaan? Sabihin nyo, nasa gubat ang ahas. Di po ba? Okay, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Tingnan niyo po yung pangako. Nagbubunga ng marami. Ba't ka palalayo? Kasi tayong mga tao, more on material Kasi spiritual, Brother Bonnie. Ano pa yun Sa kabilang buhay pa yun Pag namatay na ako Pero ano ba sabi ng Panginoon? Pag-ipunan mo na ngayon. Gawin mo na ngayon para talagang pagdating mo sa langit, pagbukas ni San Pedro ng susi, hindi ka itaboy. Hindi sasabihin ng kaibigan mo, ay hulog ka ng langit. Oo, hulog ka ng langit, inayawan ka ron Hinulog ka rito pabalik. Hindi po ganon. Sana po, i-prepare din niyo po natin ang ating sarili para yung future po natin, yung langit na sinabi, yung kaligtasang tinanggap po natin, pagdating sa langit, meron po tayong reward. Ang linaw po noon sa Bible yung reward na tatang. Yung kaligtasan, normal yun, tinanggap mo na yun Pero may reward pa Depende sa ginawa mo sa katawan mo dito. Depende sa pinaglingkod mo. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Lino po, no? Ba't ka hihiwalay sa Panginoon na alam mong magbubunga ka ng marami at marami kang magagawa sa Panginoon? Next is, napapasarap ako Ang haba pa niyan. Ilang oras daw, Brad? Teka, may kodi ko pa ako dito. Yan Sabi sa inyo, pinagandaan ko kayo Okay. Abiding in Christ, what it implies? Ano po raw ang nakikita dito? Abiding in Christ implies we are one with Christ. Tayo po raw ay sa Panginoon. We are one. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Okay, yan po yung kanina rin po. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yan, tinagalog ko lang po. Yan po rin yung kanina. Then second, next is, sana dadala ko yung PowerPoint, yung pointer. Abot kaya pointer doon? Baka dito. Hindi abot nga doon. Abiding in Christ implies that we are in communion with Him. Ano po ibig sabihin ng communion? Ano po ibig sabihin na may communion tayo sa joining together of minds and spirits? Biro mo, magjo-join together yung mind and spirits natin ng Panginoon. May communion tayo sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Yeah. Ang sarap na po. Saan ka pa? Ay, walang kasiguraduhan itong mundong to. Eto nga, hindi natin malaman kung totoo itong COVID-19 na to. Ang daming lumalabas na mga news. Hindi mo masabing fake news o baka itong fake COVID-19. Kaninang umaga lang, may nabasa akong video yung patotoo ng mga doktor sa iba't ibang lugar. This is fake COVID-19. Ordinary flu.
Kaya lang, alam naman natin ang pagkilos ni Satan, ginagamit niya. One word government. Impisa na po ito. Next. Abiding in Christ, what it involves? Ano po raw? Abiding in Christ involves dependence upon Him. Yung dependency po natin sa Panginoon. Kasi may communion na tayo sa Kanya eh. Single mind, single spirit na po tayo eh. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Dependent po tayo sa Kanya. Next is, sige, may isang verse yan. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Di po ba? Ay yung mga mag-uubas dyan, yung nagpupurun sila, nagpuputol sila ng mga branches na, alam nila yun eh, yung hindi na magbubunga, yun, panggatong. Ayun, medyo practice ka na sa mainit na lugar, para pagdating mo sa impyerno, sanay ka na. Papracticein ka na pagka pinutol ka ng Panginoon sa church, panggatong ka pala, at least pinakinabangan ka panluto. Pagdating mo sa impyerno, ay, sanay na ako sa init. Happy. Okay. Then next. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask as what you will, and it shall be done unto you. Ang galing, no? Sino sa inyong nanalangin sa Panginoon na hindi tunugon? Maring yung panalangin mo ay hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. Pero lahat tayo nakaranas na may inilapit tayong problema sa Panginoon, may inilapit tayong pangangailangan sa Panginoon na Kanya pong tinugon. Normal. Iisipin ko naman, Brother Bonnie, normal naman nagtatrabaho ako. Normal naman susweldo dapat ako. May pinag-aralan ako. Tinapos ko ng ilang taon tong kurso ko. Normal talagang magkaroon ako ng sweldo. Kung di ka bigyan ng Panginoon ng kumpanyang tatanggap sa iyo, ano yung pinag-aralan mo, para saan yan? Tulad ngayong pandemya, ang daing kumpanyang kailalaking nagsara, nagbawas ng trabahador. Nag-uwian yung mga OFW, jobless. Kaya medyo gulo ngayon. Di po ba? Dito sa atin, kumpanya, ang dami nagsara, yung maliliit, hindi makaya, hindi makabangon, dahil sa ilang buwang pagkakasara, hindi nila ma-recover yung kanilang pagkalugi. Kumpanya namin, nakaranas. Hanggang ngayon, meron pa kaming manok na nasa cold storage. Nung mag-lockdown kami, umabot ng 4 million kilos yung manok ng boss namin nationwide sa buong Pilipinas. 4 million, ano yun, natawag na frozen, hindi yun press. Meron talagang bumibili ng frozen. Selected lang yan, pero ang mga tao tulad natin sa bayan natin, mga fresh tayo. Fresh chicken ang ginagamit po natin. Yung frozen, yung mga inasal, Jollibee, yung Kayo, kinausap ko na si Kayo, frozen pala siya. Pero hindi ganun karami dahil controlled pa rin kasi opening eh. Yung mga bata hindi pa makapag-McDo eh. Hindi makapaglaro doon sa playpen ng McDo at Jollibee eh. Ibig sabihin, take out, dine in, pero controlled yung tao. Kaya ganun pa rin kabagal ang business sa ngayon. Kaya yung dependence natin po, palagi sa Panginoon. May ginayon sa Panginoon po tayo umaasa palagi. Hindi po sa kakayahan ng tao, dahil ang tao may limitasyon. Dahil ang tao, pag nangako, pwedeng hindi mangyari, pwedeng niyang hindi gawin. Bakit? Nagsara kumpanya ko, nalugi. Gawa nga ng COVID-19 eh. Ano may bibigay ko sa iyo? Minsan nagpe-pray tayo. Tandaan niyo po to. Nagpe-pray tayo. Pinagpe-pray natin kung ano mang problema, kung ano mang pangangailangan natin, kung ano mang problema natin sa isang kapatiran, pinagpe-pray natin. Di po ba? Ay, galit ako kay sister, kay brother na ganito. Ipag-pray ko nga siya. Tingnan nyo, hindi ba kontrolado mo ba yung si sister, si kapatid mo?
Si brother mo, kontrolado mo ba feeling noon? Diyos, oo, kontrolado, pero ano binigay sa iyo ng Panginoon yun eh. Yung problemang yun eh. Para sa sarili mo, ikalago mo. Yung sarili mo ngayon ang i-adjust mo dahil ito ang kaya mong gawaan ng paraan. Di po ba? I-adapt mo anong problema mo sa kapatiran. I-adjust mo sarili mo kung ano kailangan mong i-adjust. Nangyari po sa akin, inaamin ko po sa inyo. Meron akong isang kapatiran dito, iniiwasan ko. Ayoko nagko-comment sa group chat namin. Binago ko attitude ko. O di na happy, di po ba? Magkasundo kami ngayon. Pero galit ako sa kanya. Ayoko nang, ba't ko papatulan yung yabang niya? Ba't ko papatulan yung inis ko sa kanya? Talo ako. Ako talo doon. Di yung sarili ko, nagawan ko ng paraan. Kasi hindi ko kayang gawa ng paraan si Brother Benji eh. Nabaguhin niya yung pagtingin niya sa akin eh. Paring Panginoon, magbago siya. Pero sasabihin ng Panginoon, hoy, Brother Bonnie, ikaw ang magbago. I-adapt mo yung sarili mo kung paano kayo magkakasundo ni Brother Benji, ni Pastor Benji. Ganun po ang pananalangin, tandaan niyo po. Una sa lahat, yung sarili mo. Manalangin ka sa ibang tao, ipanalangin mo ibang tao na magkasundo kayo, pero una sa lahat, i-correct mo sarili mo. Ang daming pakikisamahan, Brother Bonnie. Yes, ganun ang Christianity eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon na maging ma-save ka, nasa bed of process ka eh. Di ba? Nasa bed of process ka man, isang ilan lang yun, malalanta rin yung process na yun, mangangamoy ka roon. Hindi po yun ang reality. Tandaan niyo po lagi. Next. It involves abiding in Christ, obedience, pagsunod. As the Father hath loved me, so have I loved you, continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ito pati si Jesus Christ, nag-a-abide din po siya sa sa God the Father eh. How much more tayo? Wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon para hindi po tayo maging masunurin sa Kanya. Ay, naligtas nga tayo eh. Umaasa tayo talaga sa mga pangako ng Panginoon eh. Ba't di ka pa sumunod sa gusto niya? Ba't di ka pa maging dependent sa Kanya at mag-abide sa Kanya? At maging obedient. Okay, next. Abiding with Christ involves continuance. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi nung maligtas ka lang, tapos na. Continuance. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are ye my disciple indeed. Disciple po tayo. Marami po tayong dapat na palaguing mga bata, mga baby Christians. Marami po nadala rito yung mga nagso-soul winning. Hindi lang uso ngayon ang shake hands eh. Hi, hello. Nire-recognize, pumalakpak ka man lang sana. Ito mo, pag nire-recognize yung bisita, yung palakpak mo, hindi marinig. Recognize po natin ang mga bisitang nawiwin. Kaluluwa rin po yan. Maging disciple po tayo ng bawat isa sa atin. Lalo na po sa mahihina. Okay, next. Okay, abiding Christ, what it brings? Security. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Secured ka. Nasa shadow ka ng Panginoon. Under ka ng provision niya, lahat-lahat. Next. Tinagalog lang po. Security. Ibalik mo ng isa, sis. Sige. Yan. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Mananatili po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan niyo po, security. Secured po tayo. Next.
For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Security. Next. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Yan po ang sabi ni Isaiah 43:2. Security. Okay, next. Cleansing. Alam niyo po sa security, meron ako isang kaibigan medyo, ayun pala oras. Nung bisitahin ko siya, wow, ako, secured ka. Ang bahay mo, talagang magsama man si Rolet, si Ulysses, hindi ka matitinag. Sabi ko ganun. Bumahaman ka ako, ang taas mo. Worth ng kanyang bubong, milyon. Sabi ko, sarap maging member nito. Nasa ilalim po siya ng tulay Kaya talagang grabe, konkreto talaga yung kanyang bubong. Nakataas pa siya, nakasabit sa ilalim ng tulay. Makikita po niya yan sa Pampanga. Yung mahabang tulay, may mga tao po sa ilalim yan. Doon po nakatira. Ilang taon po ako kasi dyan Okay, cleansing. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Nililinis po tayo ng Panginoon. Totoo po yun. Obserbahan niyo po, mula na maging Christian kayo, mula bata pa, siyempre, mga nag-umpisa or matanda na, kung kailan man, at si Pastor Conme, kailan man tumuntog dito, hanggang ngayon, hindi nawawalan ng salitang ibibigay sa atin. Hindi nauubusan ng salitang ituturo sa atin para ipamuhay po natin. Cleansing. Ibig sabihin, nililinis po tayo. Gusto ng Panginoon, may malinis tayong kabuhayan. May malinis tayong pagkatao. Kine-cleanse po tayo ng Panginoon. Nagtataka nga ako Galing ako sa ibang church. Hindi rin naubusan hanggang ngayon. Buhay pa yung church na yun kay Pastor Mariano. Patuloy pa rin nag-i-expound ng Word of God. Samantalang iisang libro lang to. Hindi maubusan. Pinalalago po tayo. Para po sa atin lahat po yan. Next. Confidence. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Sa second coming. Or, ano tayo pre-trib, di ba? Ganda na kayo, malapit na. Yung vaccine na yan, yan na yan. Mag-search lang kayo, mag-observe lang kayo. Confidence. Ako, confident ako na ira-rapture ako ng Panginoon. Kami ni Mrs. Even though ito yung individual, personalized to, tingnan nyo sarili nyo. Confident ba kayo na makakaharap nyo, Panginoon? Confident ba kayo na makikita nyo yung mga Bible character na sa Bible nyo lang nababasa? Confident ba kayo na magkakaroon kayo ng fellowship ng mga dati nating kasamahan na nasa piling na ng Panginoon? Confident ba kayo na yung mga pangako ng Panginoon ay para sa inyo? Tandaan niyo, individual, personalized po yan. Kaya maging confident po tayo, lalo na po sa ginagawa natin sa ating sarili. Next. Usefulness and fruitfulness. Abiding in Christ brings usefulness and fruitfulness. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Yan po. Nakasama po sa verse natin po yan. Then next. Victory. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Ang linaw po whosoever abideth po. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala hindi nakakita sa kanya, ni hindi man makakilala sa kanya.
Oh, yung mga makakasalanan po riyan. Kung talagang kayo po ay Christian na tumanggap talaga sa Panginoon, iwasan niyo po kasalanan. May repentance po. Repent. May 1 John 3:16. May 1 John 1:9. Diba? May 1 John. Pero wag niyo po naman gawing safeguard yung 1 John 1:9 na kada magkakasala, ligo. Diba? Ginawa niyo sabon yung 1 John 1:9 na kung sino rin magkasala ay magrepent at manumbalik sa Panginoon. Okay. Then, next. David was successful because he knew his strength came from God and not from himself. Nung lumaban si David kay Goliath, baka maliit lang yung bato. Alam niyo naman yung sling eh. Nakapaglaro na ako ng batang yan eh. Talagang patatamaan namin. Ang hirap patamaan. Magtatayo kami ng lata, sling namin. Hirap po magpatama. Kaya si David guided po ng Panginoon nang harapin niya si Goliath. Dahil tagalagang inalipusta ni Goliath ang Panginoon. Kaya nagalit siya. Kaya alsin niyo na po yung Goliath dyan sa harap niyo. Palabasin niyo yung David. Diyan sa loob niyo. Labanan niyo anumang Goliath, anumang problema, anumang ibigay sa atin ng Panginoong pagsubok. Na Goliath na yan. Tandaan niyo, may David tayo na kumapit sa Panginoon. May David tayo na Panginoon lang ang pinanghawakan. Hindi yung batong yun. Wala yung batong yun eh. Hindi yung tatama, ang hirap magpatama. Ay si Goliath, ang giant pa, gumagalaw yun. Siyempre, alam naman, basta na lamang parang nakikipagpatintero lang kay David. Hindi po. Alam niyo naman ang labanan ng araw. Talagang face to face yan, malikot. Umiiwas, umuunday yung espada nila na double sword, double edge sword. Kaya kahit saan iwas-iwas, masasaktan ka kung ano tumama sa iyo eh. Kaya guided lang po ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, dahil si David, talagang man of God, nasabi ko sa inyo. Kaya alisin po natin ang mga problema natin yan. Hindi yung Goliath na yan na matagal nang nagpapahirap sa atin. Sa buhay natin, problema man yan, relasyon man yan, harapin niyo po. May David tayo. Next. Kilala niyo yan? Si Caleb, saka si Joshua. Di ba nung makarating po sila ni Moses, nasa wilderness po sila, lahat ng tribo, kinuha niyo yung mga leader. Sabi ni Moses, puntahan niyo yung lugar ng Kanaan, ispay ninyo kung meron talagang flowing milk and honey doon. Kasi yun ang ipoposes nila yun eh. Nagpuntahan sila, meron sa south, meron sa east, meron sa north. Then nagbalikan sila, may dala silang mga ubas, pomegranate, yung granada. Yung granada po sa abroad, malalaki. Yung granada nito maliliit eh, tapos panay buto. Kasi galing ako abroad, nakakain po ako ng pomegranate. Talaga pong juicy talaga siya. Tatanggalin ko lahat yung sa balat o sa fruit, ilalagay ko sa mangkok, ilalagay ko sa rep. Kinukutsara ko yun pag gusto ko. Wala akong tinatapon kasi dito ang buto, ang pomegranate natin, yung granada natin, ay ang tigas ng buto. Ay doon ang lalaki. Pati yung ubas na dala-dala nila, baga kasuntok. Sabi ni Caleb, saka ni Joshua, i-possess natin. Laban tayo. Ay sabi ng iba, hindi, ang lalaki nila. Great in stature, giants nga ang tawag nila eh. Ba't ka matatakot sa giants? Nasa iyo, Panginoon. Nagalit ang Panginoon sa kanila. Pinaslang po sila ng Amorites, ng Amalekites, ng Canaanites doon sa wilderness kasi nagbabalak silang bumalik sa Egypt. Nagtatayo na sila ng grupo. May i-appoint na silang captain. Babalik kami ng Egypt. Ganito pala ka, mamamatay lang kami sa wilderness at makamamatay kami sa pakikipaglaban sa giants na yan. Bakit? Ano ba yung giants na nasa harapan mo? Ano ba yung problemang nasa harapan mo at babalik ka sa Egypt? At babalik ka sa kasalanan? Hindi mo ba kaya labanan ng giants? Nasa iyo, Panginoon?
Tulad ni Caleb, nanatili po sila. Nakapunta po sila at nabuhay po sila. Andyan po, sige. Next. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring unto the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Oh. Pero yung iba po na nagmurmuring sa Panginoon sa wilderness, namatay po roon. Pinatay po sila ng mga Amorites, ng mga Canaanites by sword. But Joshua the son of Nun, dalawa po sila eh, and Caleb the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, lived still. Nabuhay po sila. Parang sila lang ata nakarating sa promised land eh. Kasi talagang yung iba, marami ilang milyon yung kinuha ni Moses sa Egypt eh. Bago ngayon, kinuha na tayo, inalis na tayo sa kasalanan, inalis na tayo sa Egypt, balak niyo pang bumalik. Dahil lang sa giants na yan, dahil lang sa problemang yan, na may Diyos ka. Kasi minsan tayong mga tao, ang inuuna po natin, pag nagkakaproblema tayo, yung kakayahan po natin, yung kaalaman natin, yung pinag-aralan natin. Saka yung tao na maaaring naaasahan mo, pag may problema, nalalapitan mo, hindi mo na lumapit sa Panginoon. Bahala ang Panginoon, nagagamit ng tao. Kasi hindi naman para bumaba ang Panginoon o lumabas ang kamay ng Panginoon dyan, o eto pera, Brother Bonnie, gamitin mo sa problema mo. Hindi po ganoon ng Panginoon eh. Gagamit din po yan ng tao, kaya lang pangunahan mo na sa kanya ka magsabi. Eh kung hindi ka nagpaalam sa kanya, hindi mo man lang inilapit ang problema sa kanya, paglapit mo doon sa inaasa mong kapatiran, ay Brother Bonnie, na-pandemic kami. Hindi kita mapapahiram ngayon. Diba? Bahala ang Panginoon. Kaya pandemic man yan, kaya bagyo man yan, na dumating po sa bayan natin, sa bansa natin, kaya po ng Panginoon yan. Maniwala po kayo. Next. Ito, hindi ito victory, pero isinama ko ito eh. Itong buhay ni Peter. Si Peter po, ay isang taong matapang. Talagang, ano ba sabi niya, ibibigay niya nga buhay niya sa Panginoon, di ba? Nung hinuhuli Panginoon. Nung sa Sea of Galilee, naglalayag na sila, nakakita sila ng taong naglalakad sa gitna ng dagat na napakalakas ng hangin ng alon. Ang nakalagay nga sa Bible, boisterous wind. Storm yun. Ayan o, ganyan. Pero si Peter, malakas ang loob eh. Nakita niya, nung makilala nila Panginoon, nung una akala nila multo. May multo. Natakot sila. Pero nung malapitan na, nakilala nila Panginoon, sabi ni Peter, Lord, bid me to work. Palakarin mo ako. So, come. Sabi ng Panginoon. Nakalakad si Peter. Nakatingin siya sa Panginoon. Hakbang siya. Nabaling yung paningin niya doon sa nagwawalang alon. Doon sa hangin na malakas na alon, lumubog siya. Inalis niya at paningin niya sa Panginoon. Ganun ba tayo pag may malakas na bagyo? Ganun ba tayo pag may problema? Inaalis natin ang paningin natin sa Panginoon at yung kakayahan natin. Kasi akala ni Peter, kaya kong lumangoy. Ilubog man ako, pero hindi eh. Sigaw pa rin siya sa Panginoon eh. Nung palubog eh. Kung di siya sinagip ng Panginoon, ayan, hindi siya maliligtas eh. Ganun ba tayo? Yan lang po ang gusto kong pakita sa nangyaring yan kay Peter at sa Panginoon na maglakad siya sa tubig. Marahil kung hindi nalis ng Panginoon ni Peter ang paningin niya sa Panginoon, baka nagpapatintero sila sa alon eh. Naglalaro sila sa alon eh. Nagtatakbuhan sila eh, di ba? Sa akin lang po, wala po sa Bible yun. Ngayon, ang sa akin lamang po, sa atin, sa buhay po natin, gaano man kalakas yung storm, gaano man kalaki ang alon, tandaan niyo po, huwag niyo pong ialis sa Panginoon ang ating tingin. Ang ating pananampalataya, ang ating kakayahan ay wala pong sinabi
sa kakayahan ng Panginoon. His ways not our ways. His mind is not our mind. Sabi po ng Panginoon. Kaya maging aral po sana sa atin yung nangyari kay Peter. Yan po ang aral na ibinibigay dyan. Huwag po nating talikdan ang Panginoon sa oras ng kagipitan. Bagkus, sa Kanya tayo lumapit. Huwag sa tao. Next, pakakantahin ko po kayo. Victory in Jesus. Sarap kumanta eh. Brother Julius. Hello. Wala. Ito mo yung lahat. Wawas Shall tayo sa stand, please. panalangin after po ng kantang to. Awitin natin ang first stanza. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last stanza, I heard about a mansion He has built for me, amen, in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Heavenly Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo po muli na ako'y magamit mo sa harap ng pulpitong ito, Lord. Maraming salamat sa mga kapatiran na nakinig, nanood. Nawa po ay maging aral po sa amin ang mga salita mong amin pong napag-aralan sa gabing ito.
Ang lahat pong ito ay aming nilalapit at napanalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, as Brother Bonnie, sa napakagandang mensahe. Kayo po ba ay na-bless? Amen. Lagi lang ho natin alalahanin, no? Na napakaganda ng mga mensahe. Simula ng mga may mga nagsasalita dito, hindi po tayo pinagkaitan ng Panginoon na may mga tatayo dito upang magsalita. At laging lang tayo magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa binasa natin na verse kanina sa John 15:5, kung hindi tayo mag-a-abide sa Kanya, wala tayong kayang gawin. You can do nothing. Sabi rin sa Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ. Sa pamamagitan lang ng Panginoon, meron tayong magagawa. So kung hindi tayo sa Kanya papanig o sa Kanya didikit o sa Kanya mananampalataya, wala tayong kayang gawin. Wala tayong kayang i-produce na may silbi, kumbaga. Okay, salamat po Sir Bonnie sa mensahe at sa paalala, sa encouragement. Tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong hilingin si Sir Toto Inverga para pangunahan po tayo sa ating offertory prayer. Amen. Tayo po'y manalangin, yumuko at pumikit. Pagpalang Diyos, salamat po sa magandang panahon binigay mo sa amin sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinagkalooban mo ng panahon at binigyan ng malayang pananambahan. Salamat sa ginamit mong preacher, si Brother Bonnie, na nagpahayag po ng tamang pagsunod po sa iyong kalooban. Sa gabing ito, dinadalain po namin ang panahon na kami magpapasalamat, babalik ang blessing Panginoon na binigay niyo po sa amin. Ang matitipon po ay pong i-bless na maging kagamit-gamit po sa pagtataguyod at lalo pang pagpapalawak ng iyong ebanghelyo sa lugar na ito. Salamat din po sa mga awitan, salamat sa special number at inaalala po namin ang aming pastor Conway at ang kanyang may bahay na hindi po namin kapiling pong magpalain. Maging ang mga kapatiran po namin na hindi nakarating at maging ang mga nasa bahay na nanonood, nawa naging pagpapala po sa kanila ang mensahe na ibinahagi po ni Preacher Bonnie. Salamat sa gabing ito at kung ano man nakita mo hindi mabuti sa aming sarili, kami nahingi ng patawad at linisin mo po kami Panginoon maging karapat dapat sa inyo. May habalik po namin siya ang pupuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, reminder lang ho, at ating po prayer request pala. Pag-pray po natin ng ating pong feeding ministry tuwing umaga. Kung napapansin niyo ho, yung pong ating mga bina-Bible study tuwing umaga, yung iba sa kanila regular na nag-a-attend tuwing Sunday. Kaya ho, yung pong pagising natin ng umaga, ng mga kapatiran natin, yung pagbibigay natin ng tulong, hindi po yun walang kabuluhan. At pagpalain po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Purihin po siya dahil po sa pamamagitan natin may mga buhay na nababago. Tayo po ay kagamitan lamang kaya po huwag po nating isipin na tayo yung may ginagawa. So lagi lang ho nating i-remind sa sarili natin na
gamitin niya tayo. Lagi nating gustuhin na gamitin niya tayo. Kumbaga, hindi siya magsawa na gamitin tayo. Kasi kapag siya nagsawa, di ba, parang hindi niya tayo kailangan. Parang, ano pang silbi natin dito sa mundo kung hindi na tayo sa Kanya nagpapagamit? So, yun lang po. Hilingin natin na tayo pagpalain upang tayo ay makapagbigay, makatulong, at makapag-akay ng kaluluwa para po sa Kanya. At ganun din po, ipagdasal din po natin ang commitment po, monthly commitment para po sa church lot. Meron po tayong babayaran, hindi ko lang po alam kung magkano pa. So ipag-prayhon po natin yon. So yun lang po. Meron pa po ba ibang announcements? Wala na po. Okay po, tayo pong lahat ay magsitayo at hilingin po natin si Brother Nerl Huntilla para po tayo wakasan sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Kailangan mga muli, kami po'y nadalag sa inyo. Papasalamat Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po Panginoon na sa anumang kalagayan nandun po kami. Alam po namin Panginoon yung salita ay laging mayroon pong tamang puwang sa bawat puso po namin. At nawa Panginoon sa aming napakinggan ngayong gabi po nito, ay nawa magkaroon po kaming solidong pagpapasya na sa anumang kalagayan nandun po kami, ay nawa ay patuloy kami mag-abide po sa inyo. Alam po namin Panginoon, ang buhay ay puno po ito ng pagkikipaglaban. At sa maraming pagkakataon ay kung kami po ay titingin at aasa po sa mga bagay na kaya po naman gawin ay tiyak po Panginoon na kami po ay tungo sa kapahamakan o tungo sa pagkatalo. Kaya nawa Panginoon ay kung gusto po namin na patuloy na mabuhay ng malinis, patuloy na mabuhay na namumunga, nagagamit po sa inyong ubasan. At kung nanaisin po namin Panginoon na magkaroon po ng buhay na tunay na matagumpay, nawa ay piliin po namin na patuloy mag-abide po sa inyo. Wag po namin naisin Panginoon na kami lalayo po sa inyo. Bagkus kusain po namin na sa anumang sitwasyon nandun po kami, maging sa kawalan o kasaganaan, nawa ay lagi po namin pipiliin na manatili po sa inyo. Dahil sa inyo po ay may tiyak po na katagumpayan. Sa inyo po ay may tiyak pong kasiguruhan sa kung ano man kami at kung anumang sitwasyon doon po kami. Muli po Panginoon, patawad sa lahat ng pagkukulang po namin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa lalaki inyong ginamit. At nawa Panginoon ay baunin po namin ang ganong katiyakan at ganong kasiguruhan at ganong pagpapasya na kami po ay isa sa inyo, kami po ay sa inyo po aasa, sa inyo po lahat. Kung ano man Panginoon ay nawa ay laging kami po sa inyo ay mag-abide. Huwag po kami bigyan po Panginoon ng pusong nagmamalaki o nagmamayabang sa kung ano man meron po kami. Bagkus laging ang aming tunay na dependency sa inyo. Kayo po ang aming kasapatan. Maraming salamat po. At muli po Panginoon, gabayan po ang bawat isa. Ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. At sa anumang bagay namin ginawa Panginoon na mabuti, dalahin ko po Panginoon ang inyong mapagpalang kamay siyang patuloy magbibless po nito. Gamitin po ang bawat isa, hindi lamang sa bawat pangangailangan po namin, bagkus Panginoon ay maging sa pangangailangan ng iglesia at sa pag-abot po sa mga kapatiran, maging sa mga tao sa aming paligid po Panginoon. Nawa Panginoon ay gamitin niyo po kami. Tunay po Panginoon na pagliwanagin po namin, hindi lamang po ang anumang mga bagay, maging ang paggawa ng mabuti po Panginoon upang ito ay makita ng mundo at sila po ay magpapasalamat po sa inyo. Muli po, ang lahat ito aking sama at dalangin. At dalangin ko po Panginoon rin pala sila pastor, patuloy po ingatan sa Amerika at hanggang sa dumating pagkakataon sila makasama naming muli sa paglilingkod po sa inyo. Bless niyo po Panginoon na buong iglesia. Ito po kaya ang sama at dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.